The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told the servers, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then Jesus told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter called the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this as the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Naranasan niyo na bang mautusan ng inyong nanay? Malamang, no? Siguro sabihin ng ibang kabataan dito, madalas. Nasubukan niyo na bang mautusan, tapos parang yung timing, wrong timing. At dahil ito ay wrong timing, kadalasan, minsan humihirit pa yung anak, "Mami naman, hindi, may ginagawa ako, later na lang." Madalas pamilyar tong tagpo na ito, madalas nangyayari. Pinakinggan ba kayo ng nanay nyo? Hindi ba tumihirit ka pa lang, nakatalikod na yung nanay mo? Para bang nagne-negotiate ka pa, may plano ka pa sana mag-negotiate sa nanay mo, yung pala, tapos na ang usapan at wala nang pag-uusapan. Kaya't ang susunod na tagpo, ginagawa mo na yung utos ng nanay mo. Wala kang magawa eh. Minsan nakakatuwa tong isipin itong tagpo na ito. At kaya nung binabasa ko yung Ebanghelyo, hindi ba tuwaring pamilyar? Lumapit si Maria kay Jesus, may pinagagawa. Meron siyang sinabi, "Anak, naubusan ng alak." Ihirit pa sana ang Panginoon. Siguro bang negotiate pa sana, if I may use the term, "Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet come." Pansinin niyo mga kapatid, pinansin ba ni Maria? Parang pag inimagine ko tong tagpo na ito, mukhang tinalikuran ni Maria. O hindi tinalikuran, iba na yung hinarap ni Maria. Pagkatapos doon ay inutusan na lang ni Maria ang mga server at ang sabi, "Do whatever he tells you." So, pag ginagawa natin ang nangyayari sa buhay natin ito, sometimes parang na-feel mo na ignore ka ng nanay mo. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataong ma-negotiate. Parang hindi ka naintindihan, hindi ka pinakinggan, at wala kang magawa kung hindi gawin na lamang ang pinagagawa ng iyong nanay. Hindi kaya sa unang banda ang tingin natin ay we felt ignored.
Pero pwede mo rin tignan sa kabilang banda. Ano ito? He was not ignored. Jesus was not ignored by Mary. Mary believed so much in Jesus. Kaya nga pinagawa niya alam niya may magagawa si Jesus. Hindi na ito usapin pa. Siguro yung timing, maaring hindi pa napapanahon, pero kung sabay magagawa, alam ni Maria, malaki ang magagawa ng ating Panginoon. So it's not a question of sometimes we feel ignored, but it is that sometimes our mothers, they know what we are capable of doing. Alam nila kaya nating gawin. Alam nila may magagawa tayo. Kaya minsan, tapos na ang usapan, sumunod ka na lamang. Kaya sa tagpo na ito, mga kapatid, merong nangyayaring pagpapakilala. Merong revelation. Merong, sabihin natin, pinakikilala sa publiko ng ating mahal na ina ang kanyang mahal na anak na si Jesus. Maganda itong tingnan pag tinignan mo sa misteryo ng Rosaryo. Sapagkat itong wedding at Cana, ito yung second mystery of the mysteries of the light. Pag tinignan mo yung mysteries of the light, bakit nga kaya ito tinawag na mysteries of the light? Sapagkat sa mga tagpo ng mysteries of the light, ay dahan-dahang pinapakilala, pinapakita ang katauhan, ang persona ng ating Panginoong Jesus sa mata ng publiko. Sapagkat sa joyful mysteries, hindi pa ganap na nakikita ng publiko si Jesus. Ang nakakita lamang sa Kanya ay yung kamag-anakan, yung kapitbahayan siguro, pero hindi pa sa publiko. Kaya nga't sa unang misteryo ng Mysteries of the Light, sino ang nagpakilala? Hindi ba ang Ama? Sa baptism of Jesus, "This is my beloved Son." Ang ikalawang tagpo, si Maria naman ang nagpakilala. Kaya nga sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, sinabi dito, Jesus did this as the beginning of His signs in Cana in Galilee, and so revealed His glory. Parang pinapakita na hindi pangkaraniwang katauhan o persona ng ating Panginoong Jesus. At dahan-dahan itong nangyayari. At dahan-dahan din niyang binubuksan ng ating mata ang pagkilala sa ating Panginoon. Kaya itong misteryo na ito ay actually nakatuon kay Jesus. Pero, habang pinapakilala si Jesus, on the side, nakikilala din natin ang mahal na ina sa kwentong ito. Una, siya ay isang babae na sabihin nating sensitive sa kalagayan, pangangailangan ng iba. Siya ang nakapansin ng kakulangan ng alak. At ito ay isang, sabihin natin, hindi ba, pag kinulang ka, parang embarrassing situation. At hindi lang siya nakapansin, ginawa niya ng paraan at idinulog niya sa ating Panginoon. Kaya nga ang napapakita dito, anong klaseng tao ang ating mahal na ina, at pangalawa, kung gaano kalapit si Maria kay Jesus. Jesus could not ignore His mother. Siguro ganun talaga yung ugnayan ng mapagmahal na ina at mapagmahal na anak. Mahirap tonggihan kapag ka ito'y inilalapit, idinudulog. Kaya nakita natin dito, ang dalawang pangyayari, pinapakilala si Jesus, at habang nagaganap ito, ay nakikilala din natin ang ating mahal na ina at kung gaano siya kalapit kay Jesus. Mahirap tanggihan ang minamahal. Mahirap tanggihan ang nagmahal sa atin at nag-alaga sa atin. At yan na palagi nating pakatatandaan
ang ugat ng pagiging malapit ni Maria sa kanyang anak. Minahal niya ang Panginoon, inalagaan ng tapat sa hirap at ginhawa, hanggang sa paanan ng krus, hanggang sa panahon ng pagpapagsakit ng Panginoon. Sinamahan ni Maria ang ating Panginoon. Kung ganyan ang nagmamahal, hindi mo papayagang mahiwalay sa iyo. Nasa unang araw pa lamang tayo ng ating nobina at ito ang unang pagbasa sa Ebanghelyo. Kaya doon na muna tayo. Baunin natin, bigyan natin ng pansin kung paano pinapakilala ni Maria si Jesus at paano pinakilala ni Jesus ang katayuan ni Maria sa kanyang buhay. Kaya mahirap i-ignore ang mahal na ina. Lahat ng tagasunod ng ating Panginoon, para bang napakahirap isipin na hindi mo mapapansin ang taong pinakamalapit sa Kanya at ito'y pawalan mo ng halaga. Kaya't sa ating mga Katoliko, sa kasaysayan ng simbahan, simulat sa pool, ganun na lamang ka-espesyal si Maria sa ating pananampalataya, sa ating paglalakbay. Sapagkat sa kanyang larawan, sa kanyang katauhan, nakikita natin kung paano makipag-ugnay sa Panginoon, kung paano mahalin dapat ang Panginoon, kung paano maging tagasunod ng ating Panginoon. Mahirap bang mahalin si Maria sa ating nakikitang pagpapakilala ng Panginoon? Sa kasaysayan ng simbahan, bawat siglo, itong mga santong nasa paligid natin, lahat yan ay naglakbay sa pananampalataya, kaagapay, kasama ang ating mahal na ina. At siya palagi ang ating inspirasyon sa buhay. Mga kapatid, ang ating pagmamahal sa mahal na ina, ang ating debosyon sa rosaryo, saan ba dapat ito hahantong o tutungo? Ano dapat ang puntahan nito? Anong direksyon ang ating magmamahal at debosyon? Malinaw sa Ebanghelyo, mga kapatid. Sa pagdarasal ng rosaryo, inilalagay ni Maria si Jesus na maging sentro ng ating buhay. Sapagkat sa buhay ni Maria, si Jesus ay sentro ng kanyang buhay. Anuman ang kanilang pagdaanan, hindi nawalay sa paningin, hindi nawala sa isip, hindi nahiwalay sa puso, si Jesus kay Maria. Kaya sa ating paglalakbay, sabi, bakit ba ako kailangan dumaan pa kay Maria? Hindi tayo dumadaan kay Maria parang step 1 Mary, step 2 Jesus. Hindi ganon. Sa buong paglalakbay, kasama natin si Maria, sapagkat sa kanya natin nakikita kung paano maging malapit, maging tapat, maglingkod sa ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating debosyon at pagmamahal sa Kanya ay makikita niyong tunay at tama, wasto, kapag ka si Jesus ay nagiging sentro ng inyong buhay. At sabi ni Maria sa ating Ebanghelyo, do whatever He tells you. Yan, diretsuhan yan. Kaya hindi inaagaw ni Maria si Jesus sa atin. Ibinibigay niya si Jesus sa atin. Sinasabi niya sa atin, do whatever He tells you. And to be able to do whatever Jesus tells us, we have to listen to Him. So listen, doing, following, loving. At payaan yung tapusin ito sa larawan ng alak. Ang tagpo na ito tawag nating wedding at Cana, the miracle of the turning of the water into wine. At yung alak na binigay ni Jesus, ang mga nakatikim, ang sabi nila,
You have served the best wine. Sa tingin ko mga kapatid, yun ay larawan ng bunga ng ating pagiging tapat sa Panginoon. Na kapag ka ang isang tao ay naging tapat sa Panginoon, ay nakakaranas siya, yung larawan ng wine brings some kind of joy because it is as a sign of symbol of celebration. Yun ang ating inaasam, hindi ba? Maging masaya sa buhay, maging makahulugan ang buhay, magkaroon ng direksyon ang ating paglalakbay. Kung ito ang nais natin, pagpatuloy natin itong pagnunubina natin. Igtingin natin ang ating pagmamahal sa ating mahal na ina at sa kanyang anak na si Jesus. At palakasin palalo natin ang ating debosyon sa kanyang Santo Rosario na siyang maggagabay sa atin upang ang Panginoon ang maging sentro ng ating buhay.